Nakilala ni Yipyang ang dalawang lalaki, si Tianga at Old Son. Lumingon siya kay Brother Ropley na nagtatanong ng may pagtataka, bakit kayo rin narito? Nakilala rin siya ni Tiang Gaa, o Yipyang. Nalulula sa iyong kagandahan. Lord Yipyang brother, bakit ka napakabata? Ipinaliwanag ni Old Son, napilitan kami ni Lady Lingling noon na pumunta sa Four City upang maghanap ng tao. Sa madaling salita, marami kaming nasayang na resources ng Limitless Sect kaya kailangan naming maging kasangkapan para sa Limitless Sect sa mga mahahalagang sandali upang bayaran ang aming utang. Buntong hininga si Yipyang, nakakatakot ang babaeng iyan kapag nagdilim. Pinutol ng cat spirit ang tsismisan, minamahal na mga panauhin, pakiusap, lumipat kayo sa gitna ng gubat. Malapit na magsimula ang aming marriage recruitment convention. Ang nag-iisang mananalo ay maaaring magpakasal sa Divine Envoy at ang iba ay magiging pagkain. Hindi. Sumunod ang isang pulutong ng mga tao. Nagtanong si Tianga ng may pagtataka, anong nangyayari rito? Sumagot si Old Son, kapag lumaki ang Spirit Cat Girl, dadalhin niya ang lahat ng mga lalaki sa Enchanted Forest Mountain at pagkatapos ay magsisimula ng isang marriage recruitment convention. Ang mananalo ay maaaring magpakasal sa kanya at makuha ang autoridad ng God Concealing Land. Maaari kayang ang nabigo na elder ng nasirang sect ay isang araw ay lalaban sa kapalaran. Hindi inakala ni Tango na ganito katalino si Old Son. Hindi ka ba dapat mag-alala na kakainin ka sa halip? Hindi nagbago ang mukha ni Yip. Direkta niyang sinabi, sinuman ang manalo ay makakakuha ng autoridad ng God Concealing Land. Kung gayon, lalahok ako sa larong ito. Tatapusin ko ang aking misyon upang ang mga disipulo ay makapagpatuloy ng kanilang pagsubok ng may kapayapaan ng isip. Sumingit si Tianga, Brother Yipyang, naligaw ka. Ang babaeng pusa na ito ang tunay na kalaban. Mas kaakit-akit pa kaysa kay Yanyang. Matapos maglakad ng ilang sandali, huminto ang spirit cat sa grupo, nandito na tayo. Bumagsak ang mukha ni Tiang Gaa nang makita ang eksena sa harap niya. Sila ba ang aming mga kakompetensya? Nagpuputol ako ng kahoy, paano ako napunta rito? Isang grupo ng mga tao na may iba't ibang hugis at laki ang nagtipon-tipon. Isang demonyo na nakasimangot ang nagsabi, nagnanakaw ako ng isang tao. Masayang naglaro ang cat spirit, minamahal na mga kakompetensya, maaari kayong magkakilala ng kaunti. Magsisimula na ang marriage recruitment convention sa loob ng ilang minuto. Hindi interesado ang robber na maglaro, ayaw kong mag-recruit ng asawa. Aalis na ako, maglaro na lang kayo. Tumayo ang cat spirit sa harap, hinaharangan siya na umalis. Paglingon, pinahiran ng cat spirit ang kanyang mga mata ng mariin. Hindi pinapayagan ng marriage recruitment convention ang sinuman na lumabag sa mga panuntunan. Umaasa sa kanyang laki, malakas na sumigaw ang robber, pagod ka na bang mabuhay na ng ahas na pigilan ako? Hindi ka ba marunong tumanggi? Kumuha siya ng punyal, gustong basagin ang ulo ng cat spirit. Hindi nag-aksaya ng buhok ang cat spirit. Iwinagayway niya ang kanyang kamay. Medyo nagulat si Yip. Sumigaw siya, napakaganda. Bahagyang umiwa ang cat spirit at hinati ang robber sa dalawang kalahati. Nanlaki ang mga mata ng natitirang mga manlalaro. Lumingon ang cat spirit, nagpapanggap na walang pinsala, minamahal na mga panauhin, hindi ko kayo tinakot, di ba? Kalmadong sinabi ni N.Y. Sanchez ang martial artist sa Great Jiao City's Dragon Venerable, wala iyan. Agad na inutusan ni Vermilion Bird Venerable at White Tiger Venerable, magsimula na. Ang mga karaniwang tao na nakatayo sa likod ay pinagpapawisan ng matindi. Ito ang apat na Supreme Generals ng Great Jiao Imperial Clan. Nahuli sila, bawat isa sa kanila ay bihasa sa parehong martial at literary arts. Natatakot ako na hindi lang sila nahuli, inihanda sila. Lihim na pinagmasdan ni Lon at Tianga ang sitwasyon. Ang apat na peerless generals ng Great Z. Napakabanal ng kanilang kalagayan. Paano sila sasali sa isang marriage competition? Isa lang ang dahilan. Ito ang intensyon ni 7th Prince Ziying. Ang kanilang apat ay nakikinig lamang kay Ziying. Mukhang tiyak na mananalo si Ziying sa cat demon na ito. Sa kabilang panig, kinakalaban ni Yipyang ang kanyang talukap ng mata. Bakit hindi pa nagsisimula? Inaantok na naman ako. Masayang sumigaw ang walang hiyang cat demon,
hindi ko inakala na napakaraming tao ang lalahok sa aming marriage competition. Napakasaya. Nagulat si Tiangga kung gaano kaplastik ang babaeng ito. Hindi ba ako kinidnap? Nagsimulang ipaliwanag ng Cat Demon ang mga patakaran, masyadong maraming kalahok kaya 4 na tao bawat team. Bawat isa ay bumuo ng sariling team ng malaya. Ang unang round ay team combat. Ang mga taong hindi makakahanap ng team ay mapipilitan sa huling team na mabubuo. Marangal na miyembro ng Persoyanyang Club, ang pinakamayaman sa 4 City. Nag-aatubili na nagsalita si Gangji Xiaowei, pwede ba akong sumama sa team nyo? Tinapik ni Tianggu ang balikat ng kanyang bagong kasamahan sa team, ito si Gongzi Xiaowei, ang maalamat na lalaking allergic to men. Maligayang pagdating sa aming team. Idinagdag ngayon ni Elson, nahuli si Xiaowei habang dumadaan sa Minish Forest kasama ang isang trade caravan. Hindi komportable na sumagot si Xiaowei, ang mga lalaki ang pinakamasama at hindi ko hahayaang dein ako ni Wang Lon, ang number 1 freeloader, ng isang sensilyo. Tuwang-tuwa na tumawa si Elson Chenan, huwag kang mag-alala. Hindi ako demonyo, nag-scam lang ako ng mga tao noon dahil pinipilit ako ng mga utang mula sa pleasure house. Si Ipiang na nakatayo sa gilid ay lubos na nag-aalala, peste. Ang titulo ng number 1 freeloader ng tavern ay hindi na sa akin. Tumayo ang Cat Demon sa gitna ng arena at malakas na inihayag, kumpleto na ang pagbuo ng team. Sige, sa pagkakataong ito, mayroong 4 na pambihirang contestants. Maaari silang bumuo ng sariling team o sumali sa isang team kasama ang iba. Para sa unang round, magiging nasa sarili nilang team sila. Sila iyan, ang 4 na Generals Venerables. Ang pinakahuling grupo ng mga weirdo. Hindi naiwasang sumigaw ni Tianggao, ang 4 na iyan, sino ang makakatalo sa kanila? Mukhang lahat ng iba maliban sa 4 na generals ay mga cannon fodder lang. Hindi masyadong optimistiko si Tiangga tungkol sa hinaharap at nagmungkahi, sect leader Yipiang, hindi mo magagamit ang iyong mga combat skills ngayon. Paano kung tumakbo na lang tayo pagkatapos magsimula ang laban? Sumagot si Yipiang nang hindi nagbabago ang ekspresyon, okay lang. Ang unang round ng kompetisyon ay isang central circus lang. Inihayag ng unang round ng marriage competition ang mga patakaran, ang goddess ay nangangailangan ng isang asawa na bihasa sa parehong literary at martial arts at kayang kumanta at sumayaw. Nagsimula na ang unang round, isang musical instrument competition. Bawat team ay pumili ng kalaban na hahamunin. 2 kalahok ang maaaring ipadala. Lahat, galingan nyo. Nagplano ang 4 na demonyo ng mga maruruming taktika. Kayo, mga human trash dyan, kayo ang aming kalaban. Alam ng lahat na ang pagiging bad at musical instruments ay hindi pareho ng pagpatay sa isa't isa para manalo. Ang team ng mga tao ay puro matatanda at bata. Malumanay na sinabi ng Scaredy Cat, paano tayo makikipagkompetensya? Malapit nang umihi sa pantalon ng maliit na bata. Hindi makatakbo, hindi makipaglaban, tiyak na kami. 8 taong gulang pa lang ako at pinipilit akong sumali sa isang martial arts competition for marriage. Kasalanan ba ang pagiging gwapo? Tumayo ang Cat Demon para ipaliwanag ang mga patakaran. Ang unang round ay hindi pinapayagan na gumamit ng martial arts o ito ay ituturing na paglabag sa mga patakaran. Kung ang magkabilang panig ay walang alam sa musical instruments, ang buong team ay papatayin matapos ang isang incense stick. Takot na takot ang Fatty. Ayaw kong mamatay. Inabot niya at binunot ang isang secret weapon. Pagkatapos, ginamit ng Fatty ang lahat ng kanyang lakas upang hipan ang kanyang horn para paalisan ang mga demon lords. Ang tunog ng kanyang horn ay parang suntok sa tenga. Ngunit ang pagkakaroon ng isang bagay ay mas mahusay kaysa sa wala. Kaya niyang tumugtog ng musical instrument at wala kayong alam. Maliwanag na talo kayo. Lumipat ang Cat Demon sa slaughter mode. Kaya namutla sa takot ang mga demonyo ngunit walang paraan para tumakas. Malumanay na iwinagayway ng Cat Demon ang kanyang kamay, ipapadala ko kayong 4 para magbenta ng asin. Nagpapatuloy ang kompetisyon. Ang unang round ay napakatindi. Talo kayo, talo, talo. Ang pagkalugi ay nangangahulugang pagbabayad ng ketchup. Ngunit walang balak huminto ang Cat Demon. Susunod sina Qin Wangwan, Wuan, lahat ng 4 na carriers teams ay takot na takot, pinagpapawisan na parang ulan.
Napakabagsik ng pause ang iyan. Mukhang wala tayong alam sa pagtugtog ng musical instruments. Tiyak na kami, si Xuan Wu ang kasalukuyang Qin King. Ang kanyang personalidad ay matatag at madalas niyang ginagamit ang tunog upang sugpuin ang kanyang sariling evil energy. Sinasabi na ang kanyang explosive music ay kayang sakupin ang libo-libong tropa. Hindi ko alam kung aling team ang malas na pipiliin niya. Lumakad si Shan Wuang sa YGAA at Binate, Venerable King, matagal na tayong hindi nagkita. Nakilala rin siya ni Zisen. Mapagpakumbaba siyang sumagot, ang matandang ito ay matagal nang wala sa Great Zhao. Hindi na ako Venerable King, isang maliit na elder lang ng isang maliit na sect. Holy monk, masyado kang mabait. Nagulat si Xiaowei sa pagkatao ni Xiao Sun. Hindi maaari. Ang freeloader ay kapatid ng Great Zhao Human Emperor. Venerable King, may kapangyarihan ka at autoridad at gusto mo lang kumain, uminom, at magsaya. Malabo ring naaalala ni Tianga. Si Elsen ay nagtatrabaho bilang isang elder sa sect na puno ng mga ulila at niloloko ang mga tao sa lahat ng dako para kumita ng pagkain para sa mga bata at siya pala ang maalamat na Venerable King na namatay. Sinabi ni Xiao Sun sa isang nagrereklamo na tono, Dea Renhang ay ayaw bitawan ang matandang Jijizer ngayon. Ang Xuan W. Monk na ito ay handang lumaban ng buong lakas. Zun Wang, pakiusap, bigyan mo ako ng liwanag. Si Zi Xiaozun ay wala ng pagpipilian. Mukhang kailangan na lang niyang magsimula. Dahil nagkasalubong tayo rito, tapusin na natin ito. Kinontak ni Zi Yuan ang kanyang organisasyon. Sweetheart, maaari mo bang ipahiram sa matandang ito ang isang zither? Humalaklak ang cat demon habang inaayos ang isang grupo ng mga kalahok sa paligid. Nagsimula silang magchismisan. Ang Shanwu monk na iyan ay ang Continental Zither King. Ang matandang iyan ay nasa gulo. Ang squad na ito ay tapos na. Lao Zun, matagal na tayong hindi nagkita. Parang 3 taon na, di ba? Nagsimulang tugtugin ni Zun ang Nine Heavens Flying Crane. Malapit na siyang ipakita sa mga kabataang ito kung anong nangyayari. Sino ang nakakaalam na may ganitong kakayahan si Lon? Galing, Lon. Ang matandang ito ay talagang nagtatago ng maayos. Hindi rin basta-basta si Xuan Wu. Nagsimula siyang kumilos. Tiwala niyang inilunsad ang Heavenly Extinction Rap City. Ang dalawang panig ay ginamit ang kanilang zither music upang pigilan ang isa't isa. Sa huli, matanda na at mahina si Lon. Hindi na niya kaya. Ang kanyang high notes ay napakabagsik. Nakakabaliw. Mukhang kalmado pa rin si Miao Miao. Mukhang napagdesisyonan na ang mananalo. Matandang lalaki, talo kayo. Habang papalabas na sana ang cat demon, malumanay na nagsalita si Yipyang. Maganda ang tunog ng zither music na iyan. Pagkatapos, kalmado niyang pinulot ang isang nahulog na dahon. Gagamitin ko ang dahon na ito bilang aking instrumento. Mas madaling sabihin kaysa gawin. Malapit nang ipakita ni Yipyang ang kanyang mga musical skills sa dahon na iyon. Masyadong casual ang binatang ito. Nakikipaglaban siya sa isang Zither King gamit ang leaf whistle. Baliw siguro siya. Kalimutan ang lahat ng mga chismisan. Walang silbi ang martial skills sa mga unemployed ngunit ang survival skills ay buo pa rin. Ang paghipa ni Yipyang ng dahon ay may seryosong healing properties. Sumigaw ang cat demon, paano naging napakaganda ng tunog ng leaf whistle na ito at bakit ako umiiyak. Napakahipo ng mga nakapaligid na strong dudes na umaagos ang luha sa kanilang mukha. Ang dalawang binata sa grupo ay sumisigaw at umiiyak. Isang ganap na trahedya. Naaawa ako sa mundong ito. Mula sa pagsilip hanggang sa mahuli. Lutisin ang kalungkutan gamit ang pera. Nakakalungkot. Sobrang nasaktan. Nakita ito, hindi handang sumuko si Xuan Wu Monk dahil lang sa sipol na ito. Wala kayong pag-asa. Sinabi niya yun ngunit hindi niya mapigilan ang bagyo sa kanyang puso. Bakit ako malungkot? Nakatayo pa rin si Yipyang doon, naghihipan ng dahon at nag-e-enjoy sa tanawin na parang tunay na artist. Pagkatapos, naglagay siya ng isang linya, dahil paparating ang pagkasira. Sa sandaling iyon, isang higanteng bola ang bumaba mula sa itaas, dinurog ang ulo ng Xuan Wu Monk Summon Beast. Apektado rin si Won Monk, dumura ng isang subo ng tomato sauce. Napangiwi si Zokki, nakakahiya. Isang Zither King na natalo sa isang binata. Ang tunog ng zither ni Shan Wu ay nananaig ngunit ang leaf whistle ng binatang iyon ay music god level.
Natalo kami ng patas at tama.